A pleasant good afternoon to everyone. Muli ay nagbabalik tayo sa ating sharing ng Holy Bible. Sa ngayon po, nandun na po tayo sa Exodus 12. Okay? What is the main message in Exodus 12? The main message is that God is faithful to save and protect and deliver those who trust and obey Him. This chapter records the first Passover, the final plague in Egypt, and the Israelites' deliverance from slavery. It remarks the beginning of Israel's journey as God's redeemed people. So yan po ang nilalaman ng ating Exodus 12. Dito po sa Exodus 12, meron po tayong mga aral dito. Meron po tayong lessons na nakukuha dito. Ang una po is salvation comes through God's provision. God instructed every family to sacrifice a spotless lamb and put its blood on the doorpost. The blood protected them from judgment. This points forward to Jesus Christ, the perfect Lamb of God, whose sacrifice brings salvation to all who believe. Kasi po nung araw, para maligtas po kayo, naglalagay po sila ng mga blood sa kanilang mga pintuan para po sila maprotektahan ng Panginoon. Yun po yung ginagawa nila before. Yung blood po protected them from judgment para hindi po sila makasama sa mga paparusahan ng Diyos. Obedience brings protection. Totoo po yan. Kapag tayo naging masunurin sa ating Panginoon, protektado po tayo ng ating Diyos. God keeps His promises. Never po hindi tumupad ang ating Panginoon sa mga pinangako niya sa atin. Yun nga lang po, kapag tayo po ay mayroong kasalanan at hindi po tayo sumusunod sa kanyang rules, sa kanyang kautusan, syempre po, hindi po niya didinggin yung ating mga kahilingan. Remember God's faithfulness. Kung mararamdaman nyo lang po kung gaano katapat, kung gaano ka-faithful ang ating Diyos, na lahat ng ating hilingin sa kanyang pangalan ay pagkakaloob, kayo ay magiging maligaya ang inyong buhay. Dangan nga lang, parati tayo nagkakasala, parati tayo nakakalimot, parati natin nakakalimutan yung rules ni Lord. Na if you want that God to stay with you, keep away from sin. Simple po pero hindi natin magawa dahil hindi po natin alam yung batas niya. We don't know the rules of God. That is the reason why tayo tayo ay naghihirap, nangangailangan parate, may mga bigat na pagsubok, dahil hindi po natin alam yung rules niya. Simple lang po keep away from sin. Be faithful and obedience to God. Trust God with all your hearts and mind and soul. Ganun lang po yung kasimple. God has the power over every earthly authority. Meron po siya talagang power sa mundong ito dahil siya may gawa ng langit at lupa. Yan po yun. Remember God's faithfulness. Sa ating buhay, kailangan aalalahanin po natin, babalik-balikan po natin parate yung ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung magagandang nangyari sa ating buhay. Kailangan po naaalala natin yan parate para hindi po natin nakakalimutan ng ating Panginoon. Teach the next generation. Sabi ko nga po sa inyo, yung panalangin nyo, pagdarasal nyo, yung faith nyo kay Lord, kailangan ipasa nyo po yan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, or sa new generation. So, kailangan po ng mga bata, yung sharing God's words and His faithfulness with younger generation is important responsibility. Kami po, sabi ko nga sa inyo, meron akong meron akong grupo, prayer word group for new generation. Ibig sabihin, everyday po nagba-Bible study kami, kahit anong busy namin, kahit busy sila sa school,
Wala po silang hadlang, hindi po yun hadlang para hindi kami mag-sharing ng words of God every day. Naiintindihan po nila yun dahil tinatanong ko po sa kanila, ipaliwanag nyo sa akin kung ano nilalaman ng ano na to. Nasa ano na po sila ngayon nasa Joshua na po sila ngayon. See? Matatapos na po namin yung Bible. Makakaisang tapos na po kami ng isang Bible. And paulit-ulit po namin yung pag-aaralan. Napakasarap po magturo ng salita ng Panginoon sa mga batang katulad nila. Dahil ang memory nila ay napaka-fresh po. Ang puso nila ay masunurin. At isa pa, kailangan po natin talaga to gawin sa kanila sa klase ah, ng status ng ating bansa sa ngayon. Kailangan ma-feed natin sila ng magagandang salita buhat sa Panginoon. Leave your old life behind. Kalimutan na po natin ang lahat ng buhay natin na naging makasalanan tayo. What we need from now is to face kung magsaharapin natin yung bagong buhay natin, i-share natin to sa ating mga anak, apo, mga new generation, kaibigan ng mga anak nyo. Kaya yung aming prayer group, prayer group works namin every night. Sunday lang po kami wala dahil meron po kaming kanya-kanyang obligation pag Sunday. So, yan po ang ating Exodus 12. Loobin nawa ng Panginoon na magpatuloy tayo sa araw-araw na magawa natin to. No matter how busy we are, no matter kahit anong hirap ng buhay, laban lang tayo because God is with us. To God be the glory.